Okay mga tol, no? Pag-usapan lang natin tong bagong update na Bobot Scalper Pro 4.3. At ito nga yung mga new features niya, pero hindi ko na i-discuss dito sa image na to. I-actual na natin para yung mga bago ay alam din yung mga bagong features ni or yung mga pati yung mga nakaraan na features. Okay, start tayo dito. Ayan, kunwari, no? Actually, ano pala to eh. Tanggalin natin muna. Naka-attach siya, no? Tanggalin muna natin. Remove. Ayan, i-attach ko siya tapos para makita rin ninyo, no? Ayan, syempre, pagka in-attach mo, kailangan mo munang i-check yung allow modification. Ayan, kasi kailangan to para i-modify niya yung trailing natin, yung mga, basta i-modify niya. At tapos, punta tayo dito sa input. Unang gagawin mo is ilalagay mo yung key mo na na-acquire mo sa mga admins or dun sa website. Ngayon, yung unang yung unang parameter, ito, yung pinakauna is yung TP natin pagka-buy. Pag nagba-buy tayo, yan yung target natin na profit. Sa sell naman ito, tapos sa buy SL 50, at alam naman natin, tsaka ako na-discuss bakit mas mataas yung yung SL natin sa buy kaysa sa sa TP niya. Bakit mas mataas siya? Alam niyo yan, sa mga matagal na sa gold, alam niyo yung galawan ni gold, no? Yung iba nga, mas matataas pa dito yung mga pumapaldo ngayon, as in, no? As in, parang nasa 25% na ng account nga nila or mas mataas, no? I'm telling you na may mga kumikita dito ng 6 digits per day. May mga 500,000, may 300,000, may 100,000, may 50,000 at 80,000, at yung nire-risk nila is yun nga, very very high risk yung ginagawa nila, pero alam na nila kasi yung galaw ni gold Okay, tsaka na natin pag-usapan yon. Sell currency, ito naman yung sell SL in currency, no? 15. Pagka na SL tayo, 15 lang. Mas mababa yung sell na natin, SL natin sa Okay? Ngayon, volume per order, ito naman yung lot size. Siguro narinig na ninyo yan, no? Lagyan natin para parang hindi yung mga text niya ang liliit. Ayan. Ito yung lot size. Okay? Pinapalitan natin yan pag may gusto tayong specific na lot size or depende sa account natin. Pero pag nag-start kayo, I suggest na iwan nyo lang sa 0.01. Ngayon ito naman yung buy trail stop. Halimbawa, nandito na yung yung price mo. Hindi dito. Sabihin na lang natin. Okay. Halimbawa, nasa 7 na yung yung profit mo. Magi-start na siyang mag-trail. Gagawa na siya ng SL. Yung SL niya, i-move na niya pataas, no? Meaning pagka na SL ka, pagka nag-start na yung trailing, panalo ka pa rin. So magkano yung panalo mo? Kung magkano yung isa-set mo dito sa buy trailing percent. Kunwari 10%, magkano yung 10% ng 7? Maging 0.7. Pagka umakyat naman yung 7 na to, naging 10, yung buy trailing percent mo, dahil 10%, magiging 1 naman yung yung profit mo, $1. So, pwede mong palitan yan. Ako kasi, ito yung settings ko dyan, no? Settings natin dito is magi-start siya ng, kunwari, 10. Pero yung actual settings ko, 15. Then, buy trailing percent is around 20, iba-iba kasi yung mga account natin 25 to 50. Okay? 25 to 50, kunwari, 50. Yan. So, meaning, pagka naka 15 ako, nag-start na yung trailing, automatic meron na akong profit na, yung kalahati ng 50% ng 15. Meron tayong 7.5 automatically, no? Yan yung sabay sa taas. Ito naman yung sa sell. Same function lang din sa sell. Ayan, trailing mag-i-start siya ng 7, tapos percentage 10%. MACD,
Ito yung ito yung ginagawa niyang basehan sa crossing, no. Hindi lang siya basta-basta crossing, may mga confirmation pang nangyayari diyan. So baka sabihin ng iba, ay basic lang naman pala, pwede ko naman gawin, no. Hindi yun yung point kasi. Hindi naman all the time nakabantay ka sa chart, no. Ito automatic, kahit nasa labas ka, automatic siyang gagalaw, monitor mo na lang sa PC mo. Hindi mo kailangan malito. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan ma-distract pala, hindi malito. So itong MACD na to, depende yan sa'yo. Kung gusto mong 30 minutes, 1 oras, kung ano yung gusto mo, no? So sa mga nag-scalp dyan, nasa 5 minutes at saka 1 minute, no? Sa ngayon, i-suggest ko is iwan muna natin sa 5 minutes. Ngayon, itong fixed now, real confirmation, ito kasi real confirmation na talaga. Kasi dati, ganito yung nangyayari. Ito yung chart natin. Ito siya, no? Ang nangyari is dito tayo sa paakyat. Nag-buy ka, di ba? 2 candles, i-confirm niya kung ano ba siya. Kung bullish ba siya. Siyempre, magbabay. Eto, dito nangyari yung signal kunwari. Dito sa white na to. Tapos, eto muna yung kailangan niyang tapusin. Uy, sablay to, sabi niya, bullish. Hindi tayo magbabay. Dalawa yung confirmation, no? Kaya lang yung dun sa pangalawa, naging bullish siya. Ayan, sabi niya, uy, bullish, sabi. Tapos, nangyari dito yung signal, gawin na natin. Ipapasok niya, no? Ipapasok niya ngayon. So, ayan, pinasok niya, kaya lang, too late na eh. Tingnan mo yung, difference, no? Kung dito niya palang pinasok, no? Dito palang pinasok na niya is, nakuha natin to. Malamang, pwedeng TP na yan or TSL na yan, no? Kunwari, TSL, when we say TSL, yung trailing stop loss. Ayan, no, nakuha. Although, kung makikita natin dito, panalo pa rin. Ayan, no. Diba? So, sample lang naman to. Hindi naman to actual. Pero, ayan, may nangyaring dito. So, yan yung confirmation dati. Ngayon, ang ginawa nating confirmation, which is, napansin natin, no, sa chart mismo, which is very, very, mas effective siya kaysa dito sa old one. So, ngayon, ang titignan niya is yung, previous candles, no. Kapag, pagka bullish ba talaga yung nangyari dito yung signal, nakita niya bullish ito, tapos bullish yung candle sa previous, no, dito sa nakaraan niya, doon niya ite-take, no. So makukuha niya tong mga yung gap dito, makukuha niya. Okay, ganun yung bagong confirmation. Pero kung gusto ninyong kaagad-agad, papasok siya, turn off nyo to, false nyo lang, double click. Allow buy trades, ito naman is, yan, buy only pagka ito lang yung naka-allow. Tapos yung allow sell trades is naka-false. Pero pwede i-allow din yan, pareho sila buy and sell, no? Regardless sa trend. No, buy and sell siya regardless sa trend. Ngayon, kung gusto mong pipili siya sa trend, halimbawa pababa siya, hindi siya magbabay kasi kahit naka-true to, hindi siya magbabay kasi kung i-on mo to, itong use trend filter, ayan, i-filter niya yon. Sasabihin niya, oy, pababa tayo, ba't tayo magbabay? Ayan, pero tanggalin natin to. Pagka tinanggal natin to, bahala siya, no? Basta naka-detect ng signal, bibili tayo kahit pababayan, no? Babanatan natin yung scalping. Ngayon, slippage, wag na ninyong pansinin to, wag na ninyong pansinin tong magic number. Tapos drawdown, maximum drawdown equity percent. Pagka lahat ng mga naka-open mo nag-drawdown sila, no? Tapos umabot na sa 50% ng ng equity mo, yung losses mo, isasara niya yan lahat. So, no, kung gusto niyo makipagsabayan, gawin ninyo. Gusto ninyo talaga na ubusan ng lahi, gawin ninyo 80, 90. 20% na lang yung matitira sa inyo. Okay? So, yan. Dito at least may laban ka pa sa susunod. Kung ma-drawdown ka man ng 50% ng account mo. Or pwede mong gawin 25 yan. Kaya lang pagka 25, tapos hindi rin naman pasok yung mo dito, SL. Sa SL mo pa lang, lampas-lampas na ng 50%. Nangyari na 25% na yung drawdown mo, isasara niya yan kahit hindi ma-hit yung SL. So, ito pa rin yung masusunod. Okay? So, gawin natin, balik natin 50. Maximum equity or equity per base lot. Ito naman yung kung magkano, kung ilan yung ma-order ng ng account mo, no. Halimbawa, nagkaroon ng signal, no? Signal ngayon, isa.
hindi pa siya natitipi, may naka-open kang signal. Eh yung yung account mo meron siyang 500 or ano na lang, $200. Tapos positive yung mo, no? Positive yung floating mo kunwari. Meaning, pwede pa siyang mag-open ng isa pa kasi nga 200 yung mo account mo no? I-divide mo lang lagi yung equity mo dito sa equity per base lot. Kunwari 500, so makakapag-open ka ng 5 trades. Maliban na lang kung yung mga previous trades mo ay drawdown, meaning yung equity mo is hindi na niya kayang bumili pa ng isang account. Ano lang daw, pinakamadaling salita, yung presyo ng kada isang 0.01 is $100. Kung magkano ilalagay mo dyan? Kunwari, 250. So, kada isang 0.01, nagkakalaga yan ng 250. Kung may 500 ka, dalawa lang yung pwede mong bilhin. Ngayon, pagka drawdown yon, kahit dalawa yung kaya mong bilhin, since drawdown siya, hindi siya bibili. No? Kung may naka-open kang isa, tapos drawdown yung isa, yung naka-open mo is drawdown, hindi na 250 yung yung equity mo nun kasi drawdown nga may bawas na. Okay? So, unused cap for compatibility, wag na ninyong pansinin to. For devs ito, tayo yung nag-observe dyan. Ngayon, daily profit target currency. Ito yung ito yung profit mo na na target. Daily profit target, no. Hindi pa namin ginagamit, no. Usually na yan lang namin. Halimbawa, 50. Pagka na-hit na yung 50, hindi niya isasara yung hindi niya isasara yung naka-trade mo. Na-hit niya yung may floating ka, tumama na sa 50, hindi niya isasara yan. No? Basta pagka nasara, ito yung binibilang niya, yung mga sarado. Halimbawa, na-hit mo na yung 50, hindi na siya magte-trade. Hindi na siya magte-trade ng whole day. Pwede mong gawin yan. Halimbawa, target ko lang naman is 20 per day, no? Yan, na-hit mo na, hindi na siya magte-trade. Kasi posibleng baka nilagay mo dito, 0, tapos na-hit mo na talaga yung gusto mong i-hit, like $20. Kaya lang, nagtuloy-tuloy, natalo ka pa bandang huli. Diba? Lang to, protection lang to sa mga gustong may specific target, no? Avoid SR, ito naman yung yan, yung sinasabi na, ay, bumibili sa taas Yan, no? Tinanggal na natin yung yung break out hunt. Tinanggal na natin yon. Hindi na siya talaga pagka na-detect niya kasi halimbawa nakita niya dito kunwari ito hindi niya nabasag to, tapos bumaba na, hindi niya nabasag to, hindi niya nabasag to, ngayon nandito na siya sa taas, tapos since hindi niya nabasag yung tatlong yon, palagay ko magbe-breakout yan, so bibili pa rin siya dito, bibili sa taas. Ngayon tinanggal na natin yon at kung gusto ninyong bumalik yon by default, tanggalin niyo yung dito. Tanggalin niyo yung mga nandito sa mamaya pag-usapan natin, no. Saan na tayo? Ayan, avoid SR. Yung SR natin, isa sa good features natin ngayon is yung multi-time frame na siya. Pwede na ninyong palitan to, no, ng 30 minutes, ng 5 minutes at naka-optimize na yan. Make sure na pagka nag 5 minutes kayo dito, hindi kayo naka dito, no, naka mas mataas. Yun yung golden rule natin. So, halimbawa, 30 minutes ka dito, tapos 5 minutes yung binibilang mo dito, no? Kailangan laging either pantay or mas mababa to. Either 5 minutes lang to, or 1 minute lang to. Ganyan, no? Mag-i-scalp ka sa 1 minute time frame. Okay, balik natin sa 5 minutes. Tapos, ito, lagi natin nilalagay sa, ako kasi by default, 1 oras, no? Yan. Tapos, pwede ring 30 minutes kasi ito maganda rin yung maganda rin yung resulta ng 30 minutes. Kaya lang mga tol, tandaan niyo, yung nilalagay ninyo dito, yun yung bars na i-scan niya, no? At gagawin niya muna parang gagawa siya ng sariling support tsaka resistance, yung guhit-guhit. Mga tol, halimbawa, ito 30 minutes, no? Kada isang bar na tig 30 minutes, 75 yung i-scan niya. Pabalik, syempre sa likod. Pabalik, no? Kunwari, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, itong mga to, no? Itong mga nandito. Bibilangin niya pabalik. Tapos, according sa mga candles na yon, hahanapin niya yung pinaka support at saka yung pinaka resistance. So, kunwari, ito lahat yung nabilang niya, no? Tapos, ilalagay mo dito sa presyo. Kunwari, ito lahat yung nabilang niya. Tandaan na lang natin to. Na tig 1 oras kunwari.
Isang oras. Ayan. Tapos, 75, no? 75 hanggang dito. Nilagay natin dito is dollar na to, no? Currency na tong mga nandito. Nilagay mo dito is $8. $8. Ayan. So, yung presyo, yung current price, ito yung kunwari, ito yung pinakatuktok na na-detect niya, no? Ito yung pinakatuktok niya, no? Kunwari, 5,000 dito, 5,000 yung presyo dito. Tapos, nandito yung presyo. Gawin natin 5 para hindi mahirap. Kunwari, 5 na lang nilagay natin dyan, $5. Ito, na-detect niya ay 5,000 kunwari to. Tapos, yung presyo nasa 4,996. So, meron na lang 4. Lampas na siya sa nilagay natin na 5. 4,996. Kaya lang, nagkaroon ng signal. Since na-detect niya na 4 na lang yung buffer natin, 4 yung nakalagay, ang natin, 5 eh. Lahat ng pababa dun sa 5 ay hindi tayo magte-take ng signal. Hindi natin yan kukunin. So, nandito siya kunwari. Hindi natin yan kukunin kasi palagay ko dangerous to. So, iba-block niya ngayon yung order. Dahil ikaw ang naglagay ng rules na pagka $5 away sa $5 away sa resistance, huwag kang bibili or support, no? Ganon. Huwag kang bibili kasi delikado. Ngayon, pagka nasa pa naman, nasa $6 pa naman, no? Na tayo? Bili tayo kasi hindi pa pasok dun sa hindi pa pasok sa natin dito, no? Yung nilagay natin dito. So bili pa tayo, okay pa 'yan, no? Kaya lang kasi may siguro ibang topic na 'yun para di tayo hahaba. Papakita ko yung formula dito. May formula diyan eh. Yung nilagay mo dito dapat halimbawa 5, no? 5 away. Yung doon, yung gap doon, pasok pa rin doon sa percentage na babagsakan niya. Kung sakaling ma-hit niya man 'yon, no? Pasok pa rin. Okay, at saka na natin pag-usapan 'yon, ibang yun. Anyway, hindi naman hindi naman lang 'yon, theory lang 'yon. Para lang sure na may makukuha ka pagka umakyat doon sa taas tapos nag-bounce. Later na natin. Itong trend filter naman, ito yung sinasabi ko. Wala nang kwenta yung buy and sell pagka inon mo to. True, siya na yung mag-choose. No, kahit parehong naka-false yan, invalid. I-invalidate niya. Siya pa rin yung magde-decide. Ito na yung parang EA automated, no? Pero hindi ko sinasuggest to. May mga ilang kasing nag-request lang, no? Ayun. Tapos, syempre, pagka in-on mo to, kailangan i-on mo to. Yung true. Ayan, para malaman niya, no? Para yung use trend filter para malaman niya kung nasa trend ba or hindi. Okay, pero ako ngayon naka-false itong dalawa kasi scalping lang din naman tayo kahit pababa. Tapos may time kasi ito yung nakikita kong glitch sa mga nag-request nito, no. Ang nangyari is nasa pababa pa rin tayo. Pababa tayo, 'di ba? Pababa tapos biglang naging uptrend na sa sa lower time frame. Kunwari dito pa uptrend na. Nadidetect pa rin niya dito ay downtrend. So nasasayang yung mga signal na binabato niya. Okay. So, yun lang. I think sana maintindihan niyo ito yung pinakamahalagang pinakamahalagang naging update natin plus yung pwede na ito sa mga like BTC, pwede na sa mga major pairs, no. Pero hindi pa natin backtested. Pinaka-optimized pa rin ito sa sa gold. Pero gumagana na sa ibang pairs, okay? So I think yun lang at maraming salamat and God bless mga tol. Soon mag-send tayo ng mga parameters dito, okay? Thank you and God bless mga tol.